511 portable aircon. Wala bang mga tagto 200 lang yan? 441. Ito maliit lang. Anyway, ito ang kailangan natin. Ba't sa Walmart mura lang to? Summer windshield washer fluid. Okay, may ganun pa, no? Summer. Okay, sige. $4.99, $5. Pagkatapos, Penture. Semi-gloss, gloss black. Gloss black. Gloss ba ginamit namin o semi-gloss? Galing ako sa post office at pinick up ko tong package galing sa, I think, China to mga dre, no? Itong in-order ko. Ayun ang sabi niya, door seal soundproof kit. Para sa Tesla to. Ito na nga ang installation. Wala namang instruction, no? Installation lang. Be sure to wipe it clean. Do not use water. There should be no dust. So ano bang problema ng Tesla? Papakita ko po sa inyo. Parang kulang kasi sa ano to sa mga ano ba, gasket or door seal. Pag binuksan mo siya, ayan, medyo malaki yung gap niya, di ba? So pag binuksan mo siyang ganyan, mapapansin mo na dito po pag umulan, mapapansin mo rito parang ano, may agos po ng ano, ng tubig, madumi. Ayan, considering na ano po yan, cover pag umaandar ka yan, ganyan, pag binuksan mo yan, dito dumadaan yung tubig kasi ano raw yan, ano tawag dito, kumbaga maluwag nga yung ano nila, yan, di ba? So kaya po bumili tayo ng sealant para lagyan natin ng selyo, maging dito hanggang dito, tsaka ito yata rin sa kabila, so tingnan natin, lalagyan ko po, front door left. So how could you say what? Okay. Teka, baka ano baka magkamali ako. Dapat ganyan siya, hindi may hila. Nalagyan ko na siya. Pag nung kanina wala pa nahihila, di ba? Ngayon hindi na. So somehow, hopefully hindi na masyado makapasok yung ulan tsaka yung ano, yung hangin. Find my way to you. Yeah. Oh, I want to find
Okay, okay, oo. Matanda na rin, oo. Busy kami ng summer, pare. Oo. Pare, titingnan ko, pare, kung anong-ano namin sa summer, pare, i-update kita. Sabihan kita na mas maaga, pare. Sabihan agad kita kung ano man. Sige, sige, pare. Sabihan kita, pare. Okay, okay, okay. Sige, thank you. Okay. Nandito na ako sa likuran. Ito naman, dito rin to sa dulo, no? Yan dyan, no? So, kasya kaya to? I think so, no? Let's see. Tingnan natin. So, masarap pa rin naman. I think that's it. Okay na lahat. Dumi yung sasakyan. So, eto na nga mga Dre, no? Tapos ko na lagyan ng mga door seal. Kasi etong sasakyan na to, pag nasa highway ka, maingay talaga siya. Minsan parang kung hindi masyadong malakas yung boses ng kakwentuhan mo, mahirapan kayo magkaintindihan. Pag mabilis ka, tas masyadong mahangin. At yun naman talaga yung problema nung mga naunang modelo ng Tesla. Maingay sa loob. At bukod pa yung suspension niya, eto no, masyadong matigas. Ngayon, solusyonan na raw yan sa mga bagong Tesla. Mas tahimik na sa cabin, kahit nasa highway ka at mabilis ka. At mas maganda na rin yung ride. Hindi katulad ngayon. Tinignan ko nga itong yung suspension. Kasi maganda raw yung suspension ng mga bagong modelo ng Tesla. At walang pinagkaiba yung suspension niya. Kumbaga yung frame neto tsaka sa bagong Tesla, pwede mong gamitin yung pares na suspension ipagpalit mo. So tumingin ako. Sabi ko, palitan ko kaya yung suspension ko para mas maganda. 3,000. Sabi ko, wala nang problema to sa sasakyan ko. Ano bang hinahanap ko sa buhay? Never mind. Namahalan suspension. Pagkatapos, yun nga nilagyan ko ng seal ngayon yung mga pintuan niya, even yung sa tailgate, tsaka itong sa harap. Hoping na sana mas tumahimik siya. At malalaman ko yan, tamang-tama mga Dre, sa nalalapit na paglo-long drive. Na-postpone lang yung long drive ko kasi nga nagkasakit si Madam. Pagkatapos may trabaho pa akong dapat ayusin o tapusin dito sa part-time. Kasi ayoko naman bitinin din yung trabaho. Tsaka isa pa, sayang din yung kita. Dahil nga, maliban sa pag-YouTube, ayun lang talaga yung inaasahan kong income. 'Di ba? I mean, sumasapat naman. At ang goal is sumobra. 'Di ba? Kaya push lang, 'di ba? Consistency, yun lang iniisip ko palagi na hindi ako magkakamali, maging consistent lang ako. Kung dati nagsisipag ako sa trabaho, mas sipagan ko pa ngayon dahil
Ngayon, wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang talaga. I mean, pag hindi ako kumayod, wala akong kita. Pag tinamad ako, wala akong kita. Dati, pwede akong tamarin eh. Pero papasok pa rin ako sa trabaho. Pwede akong tamarin eh. Sisweldo pa rin ako eh. Ngayon, mas challenging. Nagko-complain ba ako? Hindi naman. Sa pag-alis ko sa trabaho, alam ko naman po yung alam ko yung risk, alam ko yung mga nawala sa akin, yung mga mawawala sa akin. Hindi ko sinasabing madali yung buhay namin. Hindi ko rin inisip na may trabaho naman si Mrs. kaya okay lang. Hindi ko minamaliit itong ginawa ko. Alam ko yung risk. Alam ko kung anong talaga yung pwedeng mangyari. Pero somehow kasi naniniwala ako na may pupuntahan talaga yung ginagawa ko. Maaaring sa simula mag-struggle, which is inaasahan ko, pero still willing pa rin akong gawin yung sa tingin ko is tama, yung sa tingin ko is mas makakapag bigay comfort sa akin at saka sa buong pamilya. Hindi naman kasi po, hindi naman porket nag-resign sa trabaho is reckless na o kaya wala nang pakialam. Gaya nga ng sabi ko, nag-resign ako sa trabaho kasi mas may gusto pa akong maabot sa buhay. Kaya po gusto kong sabihin lang sa inyo na hindi po naging madali yung desisyon na to. Ilang buwan o taon din ang inabot bago ko nakumbinse na kailangan ko nang gawin. Kasi nga, konti na lang yung time ko eh. 'Di ba? I mean, yung iba kasi parang trabaho ka muna, tapos pag okay ka na sa trabaho, tsaka mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Ako naman, parang naisip ko po na parang pag tumagal ako sa trabaho at naging masyado akong komportable sa trabaho, baka mawalan na ako ng panahon. Maubos yung panahon ko sa pag-aantay ng perfect moment para gawin yung gusto ko. Tapos ma-realize ko, hindi ko na kaya, matanda na ako. Yun po yung naisip ko. Kaya, bahala na. Hindi naman sa bahala na. I mean, andun yung uncertainty sa ginawa ko o sa gagawin ko. Hindi ako sigurado. Pero, yun nga I have to do it. Mas okay na magsisi ako, na nag-fail ako. Kasi, malaki yung possibility na mag-fail ako. Malaki yung possibility na walang mangyari. At magsisi ako. Pero para sa akin naman po, sabi ko, magsisi na ako na sinubukan ko tapos nag-fail ako. Kaysa one day, magsisi ako, sabihin ko na, bakit hindi ko ginawa? What if kung ginawa ko? Kaya ayun. Andito ako ngayon. Walang trabaho. Madaming oras para mag-isip kung gaano karami yung percentage na pwede ako mag-fail. Mataas ang porsyento ng failure. Pero mas sigurado na failed ako kung hindi ko gagawin to. Paulit-ulit ako mga dreno, pasensya na kayo wala yun talaga eh. Siyempre, kumbaga, hanggang ngayon, tinitimbang ko pa rin. Nag-iisip-isip ako, siyempre. Kailangan ko bang bumalik na sa trabaho? O kailangan kong ipagpatuloy na lang to? Pero tuwing may isip ko na kailangan kong kumita ng pera, di ba? Kailangan ko ng steady income. Hindi ko mahanap sa sarili ko yung okay, kailangan ko na maghanap ng regular na trabaho. Hindi ko alam, no? Sabi ko nga sa inyo mga comfort zone ko yung trabaho. Comfort zone ko tong Montreal. At pag umalis ako rito sa comfort zone ko na to, then open ako sa failure
exposed ako sa failure tsaka sa risk na bankrupt, mabangkarote. Hindi naman. Basta ano lang. Inisip ko lang, magtatrabaho lang ako. Gagawin ko lang yung alam kong dapat kong gawin. And I know for a fact na may kakahinatnan. Hindi ko lang alam kung magsasucceed o magfe-fail. Diba? But anyway, pag nag-succeed ka, yehey. Pag nag-fail ka, may wisdom kang natutunan. So, diba? Yung experience. Life is beautiful kahit ano pang gawin. Tsaka naisip ko, pag nag-fail ako, ano bang worst na pwedeng mangyari? Maghahanap ako ng bagong trabaho. Babalik ako sa pagtatrabaho na ang tagal ko naman ng ginagawa. Diba? Ilang taon na akong nagtatrabaho. Mula, 18 years old ako. Hanggang ngayon. Ibig sabihin, 30 years na ako nagtatrabaho. So, ano ba yung worst na pwedeng mangyari pag nag-fail ako sa gagawin ko ngayon? Maghahanap ulit ako ng trabaho. Trabahong matagal ko nang ginagawa. Trabahong 30 years ago ay ginagawa ko. At hanggang ngayon, willing naman akong gawin uli. Pero bago ang lahat, kailangan kong subukan. Kung ano yung naiisip ko na baka sakali is makapagbigay sa akin ng sense of ikaw pa rin yung may control sa buhay mo kahit pressure ka sa trabaho. Yung ganon, na kahit nagtatrabaho ako, ang pakiramdam ko is nabubuhay pa din ako accordingly doon sa terms na gusto ko. Drama ba? But anyway, yun, pasensya na kayo Soon po, magta-travel na ako. Yun nga, no, kasi may mga dapat lang talagang ayusin. Mga bagay na dapat na unahin kesa yung pagta-travel at hopefully, mangyari na yan sa darating na linggo. No, I mean, next Monday or Tuesday. Wait, we don't have to start the day yet.